Kamusta po ang lahat? Magandang araw po sa inyo. Saan mang panig kayo ng mundo naroon. Welcome po sa aking channel, ang showpaul.ph. Sa kabila po ng mainit na balita kahapon regarding po dun sa PIDEA leaks na ginanap ni Senator Bato de la Rosa sa Senate hearing at yung pong pambobomba ng China sa ating Philippine Coast Guard. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga endorsement ng ating kanya-kanyang partido. Sa partido po ni former President Rodrigo Duterte na Partido Demokratiko ng Pilipinas na dating PDP laban, ang ngayon po ay PDP na lang. At sa partido po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Partido Federal ng Pilipinas. Pero bago po yan, pasilip po muna natin yung ating currency exchange. Ito po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay 1st of May 2024. Happy Labor Day po sa lahat ng manggagawa. So sa 1 New Zealand dollar ay equivalent po ng 34.094. Yan po ay nag-iiba-iba. Minsan po kada minuto nagbumababa, tumataas. So hindi po pare-pareho ang palitan. So punta naman tayo sa Bahraini dinar. Ang ating pong Bahraini dinar 1 ay equivalent po ng 153.64. At ang ating pong Kuwaiti dinar is equivalent to 187.47. Ang ating pong Saudi Arabian Riyal or SAR is equivalent po ng 15.405. At ang Canadian dollar naman po is equivalent to 41.991. Ang ating pong Japanese yen is equivalent to 0.3664. Ating pong British pound equivalent to 72.137. Sa ating pong euro is equivalent 61.708. At ang ating US dollar, 1 US dollar po ay 57.770. Yan po yung ating latest currency exchange. Punta po tayo sa ating weather forecast. Yan po yung ating weather forecast ngayon. So, Monday, May 1, 27 to 36 degree. At bukas po, May 2 ay 26 to 37 degree Celsius. Friday, ganun pa rin po, halos hindi po magkakalayo, 27 to 37 degree. Saturday, 26 to 36 degree. At Sunday po ay 27 to 36 degree. Yan po ay minsan tumataas pa yung temperatura gawa ng mainit po ngayon sa Pilipinas. So punta na po tayo sa ating topic. Ang una po natin papasilip ay ang endorsement ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang PDP. Ito po yung bagong endorsement ni FPRRD ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas. This is your audible, so you this. Having been appointed
of the Partido Democrático Pilipino, Lakas ng Bayan, wala ng kayang kalaban, no hereby solemnly swear. Sorry, gutom na ko. Ibig sabihin walang kalaban, tinanggal na po nila yung laban sa PDP laban, ngayon po ay PDP na lang. Yun pong Partido Demokratiko ng Pilipinas na dating PDP laban, ay tinanggal po nila yung laban. Meron po akong ginawang video, pwede nyo pong panoorin yun. Constitution of the Republic of the Philippines. And the party and to faith in and put into practice the five basic principles of PDP Laban. And the basic objective of federalism. To perform my duties to the best of my ability and capabilities without fear or favor. The aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community to which is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP Laban member. So as to bring honor and prestige to the party. And I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, and we are happy that we are together. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Based on the form that was used with the word Laban, it's just because the organizing committee decided not to erase it without first the resolution they presented approved. So now we can take it out from our form, the word Laban. So apologies to our chairman if that has caused confusion in the administration of the oath. Congratulations to the new sets of officers. And the usual rules now preparing the fight of PDP. Thank you, officers of PDP. Congratulations to all of you. At this juncture, Mr. Chairman, Yes, may I ask that the Secretary General be recognized in regard to the endorsement of the National Executive Committee of our party senators who will be running for election in the 2025 national elections. is recognized to state the resolution. Thank you very much, Vice Chair. Mr. Chair, at this point, may I respectfully move that the National Council fully endorses the re-election bid of our senators
Senators Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, and Senator Francis Tel Tolentino. I strongly second the motion, Mr. Chair. Any objection to the resolution presented for the re-election of our 3 senators? Hearing none, the motion is approved and we expect all members of PDP to work hard for their re-election. Thank you. May I request, Mr. Chairman, I have the honor to ask Senator Francis Tol Tolentino to give us a short message. Tonight marks a significant milestone in the history of PDP Laban as we gather here again to commemorate the 42nd anniversary of this party. For over 4 decades, PDP has been at the forefront of shaping the political landscape of the Philippines, advocating for the rights and welfare of every Filipino citizen. As we reflect on our journey, we cannot overlook the challenges we have faced along the way, from political upheavals to social injustices. PDP has weathered every storm with resilience and determination. Our party has always stood firm in its commitment to the principles of democracy, equality, and progress. Looking ahead, we recognize that the road ahead may be fraught with obstacles. Our country is confronted with complex issues today. However, in the face of adversity, PDP remains unwavering in its dedication to serving the people and building a brighter future for our nation. Napakahalaga po ng 42nd years. We stand poised at a critical juncture in history, where the decisions we make today will shape the course of our nation for generations to come. With unity, determination, and a steadfast commitment to our principles, we will navigate through these turbulent times and emerge stronger than ever before. Let us work in hand to address the pressing issues facing our nation and to create an inclusive society where every Filipino can realize their full potential. Maraming salamat po sa lahat na naririto. Mabuhay po ang PDP. Thank you, Senator Tol Tolentino. I also ask, Mr. Chairman, that Senator Ronald Bato de la Rosa be allowed to deliver a short message. Thank you, sir. Our Committee Chairman, officialist ng partido, ating lahat nandito ngayon. Magandang gabi po. Wala po akong hinahanda na speech, pero I just want to tell you straight from the heart that I'm very happy to see each and every one of you nandito ngayon. Because we have a notion that ang PDP Laban ay nagkakaroon ng mass exodus going to other parties. Lalo na sa House of Representatives. Ang nahinga na lang dyan natin ngayon, yung ating party president na lang. At saka, sino ba naman siya? Commissioner. Sino naman sa atin? At saka si Congressman Eric Martinez. Saka si Congressman Zamora. So, kukundi na lang sa nahiwag sa atin sa House of Representatives. Pero, at the local level, andyan pa rin kayo. So, we have to stay strong. We have to hold the line. Kahit na yung the political environment right now is
not so favorable sa atin, pero yung ating pagkatibay, yung ating resiliency, dapat manatili dahil who knows, we will rebound after this term. We will rebound. And kaya nga, yung ating, I am happy to report to the body that your PDP laban in the Senate, composed of yours truly, Senator Bongo, Senator Francis Tolentino, and Senator Romeo Padilla, is one of the most potent bloc in the Senate. We are being considered as the swing vote as far as decision making in the Senate is concerned. Kami po binabantayan nila. Kung nasaan kaming apat pupunta, ay doon din sila yung mapupunta. Dahil alam nila, hindi kami naghihiwalay. Yung PDP laban, kahit na anong mga storm, anong mga challenges na hinaharap namin sa Senado, kami pong apat ay nagkakisa, hindi kami naghihiwalay, kaya kami po kanilang binabantayan. So I hope and pray, kami apat ay nagdadasal palagi na sana come 2025, sana yung pwersa natin sa Senado ay ma-reinforce at madagdagan pa. Na I hope na sana the likes of Kuya Ipi Salvador madagdagan sa atin para malakas tayo doon. At saka, baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi siya tinatamad, baka gusto niya tulungan kami doon para mas lalo na lalakas sa Senado. And chances are, ay hindi talaga na mahahawakan ng Senado kapag andyan kaming apat at madagdagan pa kami, hindi mahawakan ng mga kung sino mang nagbabalak na hahawakan ng Senado. Andyan lang kami. We will fight up to our last breath. Hindi po kami atras, hindi namin isusurrender yung aming prinsipyo. Hindi namin isusurrender yung aming pagka-PDP para lang for personal convenience. Hindi po. Kung yung iba ay nag-aalisan, nalilipatan ng partido, well, they have all the reasons. Meron silang personal reasons. And we understand their personal circumstances. At huwag po natin silang, huwag tayo magtampo sa kanila, huwag tayo magaling sa kanila dahil sila po ay medyo naiipit lang rin. Pero until now, they remain our friends. Kahit na ibang partido na sila, kaibigan pa rin natin sila. So, ibig sabihin, by and large, napakalakas pa rin ng ating partidong PDP. Dahil sila, kahit na umalis na sila, yung puso nila na naiiwan pa rin sa atin. Dahil sabi nila, naipit lang kami sin, kaya dito, andun na kami. Pero andyan pa rin yung puso na sa atin. At remember, kapag yung ating partido ay magre-rebound, 2025 or 2028, pag nag-rebound yung partido natin, babalik at babalik rin niya mga yan. Sigurado ako. So yun lang, maraming salamat sa inyong strong support to the party. Come hell or high water, andyan tayo. Hindi tayo susuko. Maraming salamat at magandang sa atin. Yan po si Senator Bato de la Rosa. Mang bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ang sabi po niya, yung pong mga dating kapartido, lumipat, may dahilan. At talagang kung kayo po ay nakakapanood ng mga balita sa mga regarding ng Senado at ang Kongreso, doon biyata po sa Kongreso mahina po ang hawak ng PDP dahil alam naman natin kung sino may hawak doon. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Pagiging natin yung puso ng partido, ang taong totoong may malasakit sa bayan at sa mga Pilipino, Senator Bato.
kayo magbunggo kayo, ako kami kasalanan. Mayong gabi sa inyong tanan, Assalamualaikum, magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, kadalasan dito, kadaghanan sa inyo itong 2014, katulad nagatuyong kami ni former President Duterte. Mayor masyado na amo. Antod ka rin na agihapon mo. O parati ko po narinig na pinapasalamatan kami ni Mayor sa mga tulong, sa mga programa. Huwag po kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Damo gid nga salamat Tony JB sa inyong tanan, sa inyong tabang no. Tama yung sinabi ni Bato kanina. Ang nandiyan si Bato, we are solid as a rock. Diyan si Bato eh. Saka dito pa ang ating Robin Hood. Ang nandiyan si Robin Hood, lahat ng ipapantulong yan. Kaya nga Robin Hood eh. Talapakan natin, Robin Hood, Balila. May utol tayo sa Senado. Talagang totoong utol po yan. Tulungan niyo po si Tol Tolentino. Mabait yan at matalino. And of course, ang ating bato sa Senado. Ito, hindi po magiging successful yung kampanya ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at illegal na droga. Hindi po kay first Chief PNP niya sa kanyang administration, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin si Senator Bato de la Rosa. And of course, no, Agree ako dun. sa ating party chairman, Mayor, maraming salamat sa iyong serbisyo sa ating bayan. Ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan kahit paano yung pagbabagong naidudulot po ng iyong pamumuno sa 6 na taon. Palakpakan po natin ang ating party chairman, Mayor Rodrigo Duterte, and ang ating party president, si Sir Pipito. Sir, salamat po sa pagtulong sa partido. Ay ano mangyari, nandiyan pa po. Salamat. Palakpakan po natin ang ating party president. And of course, ang ating vice chairman, no, umpisa pa lang, nandiyan po siya. Hindi talaga siya bumitaw sa panahon ng maraming nandiyan po yung PDP, nandiyan siya. Kahit kung konti ang PDP, nandiyan pa rin siya. Importante po sa atin yung loyalty sa partido. Ating Vice Chairperson, Secretary Albusi, palakpakan po natin. And of course, ang ating former Executive Secretary ni Pangulong Duterte, ating Council of Elders na talagang nag-contribute rin po sa kanyang administration. Sa lahat, nasa gilid po siya parati, Attorney Secretary Bingo May Caldea, palakpakan po natin. And of course, ang ating host, no, Mayor po ng Cebu City, ang ating matalinong Mayor Mike Rama. Palakpakan po natin, sir. Salamat tayo. Una sa lahat, isang karangalan po na makasama kayo lahat. No? Hindi ko na po may isa-isa. Ngayong mahalagang pagtitipon ng ating partido dito sa magandang lungsod ng Cebu. 2 taon na po nakalipas. Muli nang tayo ay muling nagtipon. At marami na nagbago, naghanag na usap. Subalit ang ating pagkakaisa at layunin para sa bayan ay nananatili pa rin matibay. Narito tayo hindi lamang bilang mga kasapi ng PDP, kundi bilang mga tagapagtaguyod na pagbabago na patuloy na hinahangad ang kaunlaran ng ating bansa. Sa pagdiriwang natin ng ika-42nd na anibersaryo, atin ding binabalikan ang mga aral at ang mga tagumpay na ating nakamit. Gayon din ang mga hamon na ating hinaharap at nalampasan natin. Napakahalaga ng ating pagtitipon ngayon upang pag-usapan ang kinabukasan ng ating partido at ng ating bansa. Sa ating pag-uusap, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na muling pagtibayin ang mga prinsipyo at lanuhin ang mga susunod na hakbang para sa darating na mga hamon o sa darating na halalan. Sana po'y madagdagan kaming 4 sa Senado sa inyo pong tulong po. Tulungan po natin ang PDP na lang, no? At tayo po'y, kahit na wala na yung laban, I'm sure ang PDP ay talagang lalaban. At mananalo po tayo ang PDP. Gusto ko rin po banggitin ang aming kaibigan. Hindi ko po kalalampasin ang pagkakataon na aming kaibigan ni Senator Robin Padilla
Kuya Ipe, huwag kang, alam kong kinakabahan ka, no? Huwag kang kabahan. Alam nyo, 2003 pa lang po, pumunta po ng Davao si Kuya Ipe. Gusto niya pong gawing pelikula ang buhay ni former Mayor, former President Duterte. Alam nyo, mga Bisaya, kilala mo si Mayor. Taas ang hilas, di ba? Dili siya gusto nga sa pelikula ang iyang kinabuhi, samtang buhi siya. Ayaw niya, kita niyo sa sakyan niya ngayon, pick up pa rin, noon pick up. Hanggang ngayon pick up pa rin. Sa Manila, presidente siya, pick up pa rin yung gamit niya sa engagement niya. Alam mo, ayaw niya. Ganun yung mga Bisaya. Kabalo mo, di ba mga Bisaya? Naghanan na rin Bisaya, di ba? Maraming Bisaya dito. Alam niyo, taas ang hilas ni Mayor. Ayaw niya talaga sa pelikula. Si Philip, pilit ng pilit. Sigigit siya pamukos. Sabi niya, Mayor, please, ginaya niya paano motor si Mayor. Ginaya niya paano kumain ng durian. Ginaya niya paano mag-akbay ng, sa after dark. Lahat, ginagaya ng artista yan. Pero hindi niya talaga napilit si Mayor. More than 50 times sa bumalik ng Davao. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Ito po sila. Hindi mo right si Philip para makasagot. Alam niyo, binabalaan ko lang po kayo. Please lang po, sa lahat ng magaganda dito, lumayo kayo kay Philip Salvador. Ayaw ko na po madagdagan ang kanyang 31 na anak. Dahil buta na, pinapatawa na namin kayo. Mabait po yun si Philip, tawagin niyo na po siyang Kuya Ipe. Mabait po yan. Kung ang artista, bumubulot sa pelikula, si Philip sa totoong buhay, bumubulot ang kanyang bulsa. Pag yung bulsa ko, binulot niya kanina. Ang naiwan supply, napakala ng portulo sa gwapo. Namumula rin sa Philip Salvador. Tawagin niyo po siyang Kuya Ipe. Tawagin niyo po siyang Lolo Ipe. Pwede niyo siya tawagin. Bagong pangalan niya. Pakita mo yung t-shirt mo. Tayo ka. Yan po. Ang kanyang bagong t-shirt. Mr. Efectivo. Yan po si Mr. Efectivo. Mabait po yan. Kilala namin ni Mayor yan. Kaya pinapatawa lang namin kayo. Sana po, going back to my speech, no, sana po maging makabuluhan ng ating talakayan sa pag-aproba ng mga nakabinbing resolusyon at pagbabago sa saligang batas ng ating partido. Ang inyong mga mungkahi, تخيل كمية الدعكة عشان تنظف هاي الصحون ترى في جراثيم لا عينك تشوفها ولا الضيف أصلا تقدر تشيل at pananaw ay mahalaga upang masiguro natin ang ating mga plano ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Unahin po natin tulungan yung mga mahirap nating kababayan. Unahin natin yung mga pro-poor programs po na makakatulong talaga sa baba. Pagdating naman po sa pagpapalakas ng ating hanay, masaya ako sa pagsali ng mga bagong kasapi sa ating partido at sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa iba't ibang rehiyon. Ang kanilang sariwang mga ideya at sigasig ay tiyak na magpapalakas palalo sa ating samahan sa PDP. Sa huli, bilang bahagi ng ating pagdiriwang, hangad ko po na patuloy tayong magpalitan ng mga ideya, hindi lamang bilang mga kasapi ng isang partido, kundi bilang mga mamamayan na nais humubog ng isang maunlad na Pilipinas. Atin pong ipagpatuloy ang pagkakakawang gawa, no? Pagtutulungan, pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. At ito po'y siya pong bubuo sa diwa ng ating partido. Salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at sa patuloy na pagsisikap na maglingkod sa bayan. Ang inyong dedikasyon ay inspirasyon sa ating lahat upang hindi sumuko sa anumang pagsubok. Sa mga kasamahan ko rito, tandaan po natin, isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Ako po ay naniniwala ng serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat. Mabuhay ang PDP, mabuhay tayo lahat, mabuhay po si Presidente Rodrigo Duterte.
Salamat, Mr. Malasakit. Mr. Malasakit. Okay, para naman, bago tayo magpatuloy, para naman di natin malimutan yung ating re-electionist, sabihin natin, go Bato Tol! Go Bato Tol! Ang hina naman na supporter niya, sumisigaw pala, go Bato Tol! Okay, yan po naman. At para naman tayo maging, we get used to our name, as a party, we say, PDP, 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 PDP. Okay, thank you. And you Duterte, para mas malakas. Duterte, Duterte, Duterte. Palitan na kaya natin ang pangalan ng PDP, Duterte na lang. Gusto malakas eh. Anyway, Mr. Moderator, what's... Thank you, Mr. Chairman. In the recently concluded National Executive Committee meeting held in Parañaque City, we requested this member of the party to be endorsed as one of the possible senatorial candidates of PDP in the forthcoming 2025 election. He was present in the meeting, and our unanimous request, he said that he is going to seriously consider being a party nominee in the next election. I'm referring to that endorsement of the National Executive Committee, which was unanimously approved, with the inclusion of Mr. Philip Kuya Ipes Salvador as senatorial candidate to join our three re-electionists in the 2025 senatorial election. May I ask Before, that Mr. Moderator, resolution be approved? first I'd like to acknowledge the reading of the resolution by our Secretary, please. As mentioned by Secretary Lambino and as passed last March 20, 2024, Resolution number 34, entitled Nomination of Mr. Philip Salvador to be part of the PDP 2025 senatorial lineup be approved. I strongly The second the resolution of the National Council for the inclusion of Mr. Philip Salvador for the 2025 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Kilala po kami 2003, together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, tutuhin po yung sinabi ni Senator Bongo na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang istorya ng buhay ng isang tao. Yun po ang kay PRRD. Kaya nga lang po, hinasan siya. Sa inyo po kong lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami.
Alam niyo po, yung pagpunta niyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niya, suportahan niyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. Na-excite lang eh. Naman, oo. Kaya na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam niyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kapatid yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down, ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po, na maging senador siya, spontaneous na po ang kanya mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo sinasabi na nanggagaling sa puso. Mula nito po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagsiservisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko, buhat pa po noong presidency ni PRRD, naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pag umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung po sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Maraming salamat po. Ako po si Felix Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na muna po natin paputulin yung ating video dyan sa pag-endorso ng PDP. Yung pong tatlo na re-election sa 2025, si Senator Bato de la Rosa, si Bongo, at si Senator Tolentino. At ang bagong miyembro na si Philip Salvador, si Mr. Robin Padilla po ay sa 2028 pa yan. Siya po yung magiging, nandiyan po siya si Mr. Robin Padilla, siya po yung mananatili hanggang 2028. Punta na po tayo sa susunod na video kung saan po ay nindorso naman ni President Marcos Jr. ang kanyang partidong
Federal ng Pilipinas. Panoorin po natin. And repeat after me. Ako si na inihalal bilang kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas ay sumusumpa na itataguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahad ang aking paniniwala at panindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katawan, pagkakapantay-pantay, at pananagutang panglipunan. Sarilan, mabisang pagkilos, pangmakabayang federalismo, susundin ko ang alituntunin at patakarang ipapatupad ng mga kinauukulang pamumuno ng partido. Itataguyod ko at pakikiisa sa mga pagkilos ng partido. Lalay ko ang aking sarili sa masalimuot ngunit kinakailangan tungkulin para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. At ito ay aking tinatanggap ang kusang loob at ang pasbalik kasi ano ako ng Diyos. Thank you, Mr. President, and congratulations to the new PNP members. Please be seated. Assistant to the President and PNP Executive Vice President. Of the Partido Federal. So let me greet the South Cotabato Governor and the PFP President Jun Tamayo. And someone who has been harassing to work behind the scenes and telling him to prove his worth. My son, Ilocos Norte, First District and First District Representative Sandro Marcos. We have some members of the cabinet here, the honorable members of the House of Representatives, and of course the new members of the PFP that we have just sworn in, the officers and members of the PFP ng Partido Federal ng Pilipinas, my fellow workers in government, and we greet also our host, si Don Ramon, who is here to in this very important affair. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Well, I suppose it comes as no surprise that the reason that we are having these meetings is that we are trying to start to organize ourselves for the next election of next year. And as we know, yung mga sinasabi natin narinig at siguro naging experience na rin natin, we will start too early for any election. And so we have begun. And what we have done is we have put together, we have reorganized the PFP so that in such a way to make our party ready for the upcoming elections in 2025.
Now, as I'm sure you are all aware, sinasabing election ng 2025, ang talagang date na deadline natin lahat is October. And because filing na tayo sa October. But the reason that we have been trying to put together, dahil kung makikita ninyo, noong nakarang eleksyon, ang ating ipinaglaban, ang ating pinagsisigaw, ang pagkakaisa. Maganda naman, ayun po yung gano'n ang ating naging mensahe. Mukhang maganda naman dahil tinanggap ng Pilipino yan. Kaya napakaganda nung naging resulta sa ating mga kasama. Basta sila ay nakibahagi doon sa pagkakaisa na movement na ginawa natin. Ngayon, sa aking palagay, yun pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino. At hindi naman so sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do is not to dominate anything. But what we need to do is to be able to bring it out to the fold all the different elements of society, all the different elements of the political structure, so that we are all working together. Now, if you look at it, we have not yet been in office for 2 years. But in that small time, napakarami na natin nagawa. Napakarami na natin na umpisa. And the reason is that because we have been working together. We have been following the same plan. We have come together dahil nagpagdayan tayo. Ano bang problema doon sa inyong region, sa inyong probinsya, sa inyong bayan. Pinakinggan natin silang lahat hindi lamang yung mga political leader, kundi pati lang ang bayan. Natakinig tayo. At sinama natin, ano sa palagay niya dapat natin gawin. At tayo nag-isip. At ginawa natin. Dahil sabay-sabay natin nagawa, na sabay-sabay tayo gumagalaw, ay maganda naman ang nagiging resulta. Kaya sa palagay ko, sa darating na halalan, ay maniwanag na maliwanag na ang taong ngayon, nandito sa Pilipinas, ay talagang sinasabi, maganda itong ginagawa natin na sabay-sabay tayo tumutulong. And that is why we are trying to engage all the different political factions to our own advocacy. And that advocacy is really for the development sa kabubuti ng ating bansa, sa pagpaganda ng ating ekonomiya, sa pagbabantay sa araw-araw na buhay na bawat Pilipino, na ipaglalaban natin ang ating karapatan in terms of the international scene. Lahat yan, buka naman, ay nangunawaan ng tao yan. At nangunawaan na natin mga leader. Kaya ito yung ginagawa natin. Kaya dahan-dahan, we will slowly begin to organize already what we are going to do for the next election. Puputulin na po muna natin yung video na to. At medyo mahaba na rin po. At yung pong video kanina sa PDP, pwede nyo po siyang panoorin ng buo. Andun po siya sa SMNI. Ito rin po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, nandiyan po yung RTVM sa PTV4 po yan, sa government channel po yan. I-move forward na po natin para po hindi po masyadong mahaba. Forward na po tayo.
Thank you. Please exit to your right. PNP members, incumbent governors, and vice governors from table number 2, please come on stage. Vice governors from table number 3, please prepare. Thank you. Please exit to your right. Vice governors from table number 3, please come on stage. Incumbent PNP members from the table number 6, please prepare. Thank you. Please exit to your right. Incumbent PNP members from table number 6, please come on stage. Incumbent PNP officials from table number 5, please prepare. Thank you. Please exit to your right. Incumbent PNP officials from table number 5, please come on stage. Thank you. Please exit to your right. That ends our photo opportunity. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing us with your presence. So ayan po yung ating outtaking of the new members of the Partido Federal ng Pilipinas. Magbalik tanaw lang po tayo kanina sa PDP. Kung hindi po ako nagkakamali, si dating Senator Nene Pimentel po ang nagtatag nun, na ngayon po yung anak si Coco Pimentel, na nagkaroon pa ng issue noon na
pag-aagawan ng kung sino yung gagamit ng PDP, kung sila President Duterte ba o sila Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao, former. Yun po, panoorin nyo na lang po yung kanya. So, muli po, ulitin ko, pwede nyo po mapanood yung kanya-kanyang video sa SMNI at ito po sa RTVM. Muli po, sa mga makakapanood po ng video nito, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. I-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. At like at share na rin po ang ating mga video. Pwede po kayo mag-comment sa baba kung ano po yung inyong mga opinion sa napanood nyo. Kanya-kanya po tayong pananaw. Muli po, maraming salamat at mag-iingat po ang lahat. Paalam.